Hello! Ay! Aray ko! Woo! Ang laki ng hirap sa pagpita sa iyo ha. Apektado. Safe naman ako dito mga kapanalig, nag-vlog. Alam ko yung mga pagsubok na yan mga kapanalig talagang malalagpasan natin. Hindi ko na nga mabuksan tong pinto mga kapanalig, sobrang higpit. Kaya ginagawa ko, doon ako lumalabas. Iniisip ko na lang na habang ako mag-isa dito, mas maraming tao ang mas nahihirapan kaysa sa akin mga kapanalig. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Gusto ko lang ibalita sa inyo na panot na ako si Idol ay uuwi. So, sige, pero plano niyang bumalik mga kapanalig no. Kailangan niya lang kumuha ng gamit kasi mag-iimpake na siya. Sabi ko dito na siya tumira. Iwan niya na si Ann. So, napag-desisyon na namin kanina na gano'n na ang gagawin. Hindi, kukuha lang siya ng gamit no. Susugod na naman to sa ulan. Ang palis na si Idol. Isang gabi lang yung pinagbigyan na ako ng isang gabi. Pero palis na siya. Kahit umuulan, susugod na naman yan. Hindi, may kailangan lang talagang kunin. Sabi si Idol, di mo naman mapipigilan niya pag meron niyang mga gustong gawin. Ingat ka! Pabalik naman yan. Bye-bye. Bye-bye. Ingat-ingat. Babu. Bisa mo, katwala-walan. Yeah. Ayan, bigla ang desisyon ni Idol na siya ay uuwi. Kukuha lang ng gamit. Nandito pa naman yung mga short niya. Kaya sure talagang babalik yan. Good morning mga kapanalig. So, yun update lang. Hindi nakabalik si Idol kagabi dahil malakas nga yung ulan. Kaya sabi ko, ngayon na lang umaga. Pero hindi ko rin sure kung makakabalik siya dahil walang kuryente ngayon dito mga kapanalig. Tulad ng sabi ko, pag walang kuryente, walang wifi, mainip dito si Idol. Kaya talagang hindi ako sure kung talagang makakabalik siya. Kagabi din wala rin kuryente doon sa may Bukana. Yung nagkakontakan kami dahil lang sa data mga kapanalig. At ngayon, wala pa akong ligo, malamig, nakakatamad, mamaya na lang. Ang panahon natin ay ganun pa din. Ayan, makapal pa rin ang mga kapanalig at tingin ko hindi pa rin umaalis ang bagyo. Ngayong umaga na to, kukuha lang ako ng gulay dito sa may taas, no, yung mga talbos ng kamote dyan, ay iluluto natin. Naramdaman ko kasi nitong mga nakaraan na parang bumubuo na naman ng puwersa yung aking gout dahil yung pagkain natin puro noodles tapos delata. So sabi ko, iwas muna tayo ulit doon, may mga gulay pa naman. Si Utol bukas na babalik dito, magpapasabay na lang ako sa palengke para hindi na ako umakyat na mga lulutuin namin, magpapadala na lang ako ng pera doon para pagdating niya dito, yun, ayusin na lang namin dito yung pagkain, yung mga stocks namin mga kapanalig no. Alright, umuulan na naman. So ayan ang paligid natin ngayon. Mahirap pa rin bumiyahe-biyahe. Plano ko rin sana pumunta ng palengke para makabili ng kahit pa paanong pagkain natin. Sabi ni Utol, pabalik naman siya bukas. May mga mapipitas naman tayo ditong gulay. Kaya dito na lang muna tayo. Mahirap na lang bumiyahe-biyahe. Ito yung mga talbos dito. Oh, mangunguha muna tayo. Pwede na yan, lalagyan mo lang yan ng igigisa-gisa lang natin yan mga kapanalig. Tapos pwede na yang ulamin, 'di ba? Mahalaga lang naman hindi ka maselan Yan, ang dami dito ngayon Pwede natin tong ulamin. Biglang tumawag sa akin si Budang. So maraming salamat pala sa mga nag-like at mga umorder doon sa bagong business nila no. At maraming salamat dahil nakakatuwa. Unang negosyo ni Budang yun mga kapanalig, kasama yung kaibigan niya. Yan, titasawin tayo. Yan. Dito sa bundok, basta may tanim ka, sabi ko nga, meron kang kakainin. Huwag ka lang maselan. Right, mamaya na tayo Ay! Aray ko! Nadulas ako. Ano ba yan? Ano yung mga gulay na kinuha ko? Ano ba? Diba ang hirap humanap ng kakainin? Nadulas pa ako. Ay nako. Ang dulas naman.
My goodness, tignan nyo, ang dumi ko. Para akong para akong naipot. Sige, tuloy. Tuloy. Dulas pa ako. Ang sakit sa puwet. Okay lang yan. Wala naman tayong injury. Yan. Buti na lang may mga gulay-gulay sa paligid. Naramdaman ko na eh. Sabi ko pagising ko parang may nakirot-kirot sa akin ha. Hindi na maganda to. Lakas ng hangin. Medyo sumakit yung puwet ko dun ah. Kailangan siguro maligo muna ako. Ligo muna. O ano ba, luto muna, tas kain, ligo. Naku po. Dulas. Kaya delikado dito pag ano na eh. Pag matatanda na yung naglalakad. Opo. Dulas. Ito na ang ating lulutuin. Gigisahin ko lang to para may sabaw. Yo! Hey. Haluan ko kaya ng ano no, ng Lucky Me ulit. Para sure ball na naman yung gout ko. Kakasahod lang natin tapos yung ulam ko gulay-gulay lang. Babawi na lang ako bukas. Pagasan ko lang to, nadulas pa ako. Bawang. Tuloy TV, sumasahod sa YouTube, tapos yung ulam, ganun-ganun lang. Nangyayari talaga yan mga kapalarig sa ano, dito. Lalo na pag nagkakatamaran mamalengke, may bagyo, ganyan. Naubusan ng stock. At least sa paligid natin nga, yun nga, may mga makukunan. Hindi katulad sa Maynila. Pag naubusan ka ng stock dyan, saan ka kukuha? Diba? Sa ibang lugar. Pag naubusan ka ng ulam dyan, hindi naman pwedeng lagi kang bibigyan ng kapitbahay. Di tulad dito pag may tanim, di okay na, pitas-pitas ka lang. Pati mga kapitbahay mo, pag sa probinsya, mabait siya, bibigyan ka ng gulay. Sa Maynila o sa ibang lugar, lahat binibili. Woo! Ang laki ng hirap sa pagpitas sa iyo ha. Nadulas pa ako. Sakit ng puwet ko. Yan. Para may sigla ang ating umaga ngayon. Hindi ko pa alam kung makakabalik si Idol. Ay. Sarap niyan. Parang kahit huwag ko na lagyan ng sabaw, no? Lagyan lang natin konting asin para naman may lasa yung aking kinakain. Ang dilim mo. Parang naramdaman ko yung puwet ko na sumasakit.
My goodness. Woo! Ayan, konting sabaw lang. Pwede na yan. Diba? O, kain na tayo. Meron na naman ako sinain dyan eh. Yung kagabi pa. Survivor! Diba? Ayos. Kain na po. Sarap pa. Sariwa eh. Naalala ko tuloy sa ano, no, mga probinsya. Yung mga time na wala pa talagang kuryente. Tapos maghahaponan kayo, sabay-sabay. Ang gamit nyo yung ano lang, yung parang ilaw lang na, yung may apoy. Gasera ba tawag doon? Tapos nakasalampak lang kayo sa sahig. Simpleng buhay. Sarap. Kain po. Tapos na akong kumain mga kapanalig at sa tingin ko, kailangan ko na maligo. Tapos na akong maligo at wala pa rin kuryente mga kapanalig. So naisipan ko magduyan muna dito sa ano, sa taas. Wala rin naman tayong gagawin. Habang hinihintay ko magkaroon ng kuryente, set up ko lang yung duyan. Yan. Para habang nakakaduyan tayo, dito tayo nakaharap sa may pag na yan, no? Bubuksan ko lang ng konti ito para mahangin. Nakausap ko na si Idol. Sabi ko walang kuryente dito. Sabi ko sa kanya bukas na lang siya pumunta o kaya mamaya pag may kuryente na. Kasi alam ko talagang pag walang kuryente mainip talaga si Idol dito mga kapanalig, no? Walang internet at maulan pa, delikado sa daan. Ayun, sabi niya bibili muna siya ng tiles para sa bahay. At ako naghihintay lang magka-kuryente dito para makapag-update at ma-upload ko yung mga vlogs ko mga kapanalig, no? Magandang tanghali mga kapanalig. 12:51 na ng tanghali. Ang petsa natin ay ano petsa na ba? July 24. So ilang araw na ako mag-isa dito kasi hindi makauwi si Utol pabalik dito dahil sobrang lakas ng ulan mga kapanalig, no. Hindi siya makakadaan dahil baha din doon sa mga dadaanan niya. 'Yun, gusto ko lang sa lahat ng kababayan ko na naapektuhan ng baha diyan sa Kapatagan, ayan, laban lang, no? Maayos din yan. Ilang beses na naman natin experience ang mga ganyan na binabagyo tayo pero nakakaraos naman. Tiwala lang, no? Yan, ako pa rin dito. At gusto ko lang magpasalamat kay Kadede nung nakaraan dahil dinala niya ako ng gulay. Yung mga gulayin mga kapanalig dahil ayoko na ako kumain ng mga tawag dito pansit canton dahil sumasakit yung aking tuhod. Pinabili ko siya ng gulay. So, meron siyang dinala dito na ampalaya, tapos sayote na niluto ko na mga kapanalig. Yun ang kinakain ko ngayon. So umiwas muna ako sa mga bawal ulit, katulad ng mga dilata, dahil mahirap na lalo na ngayon na mag-isa lang ako dito. Pag ako tinamaan ng gout, naku po, ang hirap gumalaw dito. Sana gumanda na yung panahon sa mga susunod na araw mga kapanalig dahil ilang araw na nga itong ganito yung ating nararanasan, no? Tapos parang 3 bagyo pa yung halos magkakasunod na pumasok dito. Parang may magkasabay pa nga. Nakikita ko sa Facebook kahit medyo mahina yung ating signal dito mga kapanalig, nakikita ko yung mga nangyayari hanggang bewang na yung tubig sa Nabota, sa lugar namin, at kung saan pang parte ng Pilipinas na apektado. Safe naman ako dito mga kapanalig. Nag-vlog lang ako para ipaalam sa inyo
Gusto ko lang mag-update kung ano yung nangyayari sa akin dahil ako nga lang mag-isa dito mga kapanalig, no. Okay naman at tiwala naman ako sa pundasyon ng bahay na to mga kapanalig. Hindi pa nga namin nagagawa yung kay Daddy Oms, no, yung sinasabi niyang harang doon sa gilid mga kapanalig. Ang hirap naman ng lagi lang ditong nakaduyan, higa, kaya sabi ko magbablog na lang ako para meron kayong mapanood sa lahat ng naghihintay sa akin. Yan, napansin ko lang dito sa bahay ko mga kapanalig habang ilang araw nang umuulan ay maganda ang pagkakagawa kasi kahit wala pa siyang waterproofing ba tawagin doon mga kapanalig, hindi siya tumatagos katulad niyan. Walang tumatagos na ano, kahit ilang anggi na yan ng ulan, wala pa rin. Meron lang mga konti katulad nito. Ayan, katulad niyan, pero konti lang yan mga kapanalig. Kaya natutuwa ako paano pa kaya pag napinturahan natin yan na palagay ng waterproofing. Si Idol Jumper nga pala mga kapanalig, hindi na siya nakabalik dahil nga sa panahon, no, sabi ko sa kanya wag na siyang sumugal dahil mahirap na nga. So sabi ko pag maganda na lang panahon tsaka kami magkita. Dahil nandito pa yung mga gamit niya. Ayan yung short, yung isa, dalawa. Tapos meron pa siyang jacket doon sa loob ng bahay at mga charger. No, tuloy-tuloy ang vlog ni Idol doon. Kaya sabi ko dapat ako mag-vlog din, hindi pwedeng nakatenga lang ako dito. Hindi ko pa alam kung hanggang ilang araw patatagal to mga kapanalig, pero sana maging maayos na para talagang bumalik na tayo sa ano natin, sa trabaho, sa normal na buhay, sa mga ginagawa natin araw-araw. Grabe naman, no. Alam ko yung mga pagsubok na yan mga kapanalig talagang malalagpasan natin. Tulad nga ng sabi ko, pang ilang beses na nangyayari yan. Tayong mga Pilipino ay masaya naman tayo kahit may mga trahedya na nangyayari. Tayo ay palangiti, no. Basta magtiwala lang tayo, no. Talagang thankful lang ako mga kapanalig kasi kahit nga may bagyo, hindi naman madalas mawalan ng kuryente. Kahapon lang ata isang beses, pero yung signal nga mahina mga kapanalig. Buti hindi ko na-experience yung na-experience ni Kautol tsaka ni tawag dito Kayumot ng mga panahon na bumabagyo dito. Talagang walang signal, walang kuryente, as in yung yung mga signal ng cellphone, as in wala talaga. Kaya talaga mapapaisip ako kung mga panahon na ganon, walang cellphone, walang internet, anong gagawin ko dito, di ba? Siguro sobrang inip ako nun. Kaya pasalamat ako sa Batilek na hindi rin hindi nawawalan talaga ng kuryente. Basta tuwing sasapit yung hating gabi mga kapanalig, inisip ko na lang, tiwala na lang sa Diyos kasi syempre pag hating gabi na hindi mo na alam kung ano yung mga mangyayari, hindi katulad pag maliwanag pa, di ba? Nakikita mo yung paligid, nakikita mo kung ano yung kung gaano kalakas yung ulan, di ba? Pag gabi na, mararamdaman mo na lang yan tsaka maririnig mo mga kapanalig do. Kaya mas natutulog talaga ako dito sa kwarto, feeling ko talaga mas safe ako. Gusto ko sanang umakyat-akyat, tapos tignan yung kung ano yung nangyayari sa paligid. Ang problema nga lang, sobrang lakas talaga ng hangin dito at hindi ko kabisado kung ano yung mga nagaganap. Dahil nung nakaraan niya, nung may bagyuhan, nasa mukha na ako mga kapanalig, no. Hindi ko alam kung gaano kalakas dito o kung anong nangyayari. Kaya sabi ko dito na lang ako for safety reason din mga kapanalig, no. Para alam ko kung ano yung nangyayari sa bahay. Pero kung wala talagang kuryente dito at walang internet, malamang nag-fly lalo na ako. Baka pumunta na ako ng kung saan mga kapanalig para makapag-content at para ayun, merong signal, merong kuryente. Kaya salamat talaga. Hindi ko na nga mabuksan tong pinto mga kapanalig, sobrang higpit. Kaya ginagawa ko, doon ako lumalabas, doon sa may kabila. No, ito ang higpit talaga. Bahala na kung ano mangyari. Matibay naman yan. Hindi yan basta-basta masisira. Pagkatapos, ayusin na natin. No? Sobrang nakakabingi lang talaga mga kapanalig yung pag sobrang lakas ng ulan sa bubong. Kaya hindi ka makakatulog na maayos sa taas kasi parang nakakabingi. Sabi ko grabe ang lakas. Hindi ko alam kung alin yung mas malakas, yung nakaraan o eto. Pero sa tingin ko eto mga kapanalig. Sanay na naman ako dito mag-isa mga kapanalig, no, dahil nung nakaraan nagstay ako dito ng 5 araw na walang akyatan. Kasi kumpleto na naman lahat dito, may pagkain. Ang pagkakaiba lang ngayon, medyo limitado lang yung pagkain mga kapanalig. Kaya nagtitipid ako sa mga ulam. Kasi ito yung binili ni Kadede Tapos kamatis, ampalaya, hindi ko pa alam kung paano lulutuin tong ampalaya na to. Pero manonood na lang tayo sa YouTube. Pero yung dalawang sayote, naluto ko na yan. Buti na agapan natin yung pagsakit ng tuhod ko, my goodness. Kung nagtuloy-tuloy yon, at saka meron na akong parang palagi na akong may dalang gamot mga kapanalig. Para kung ano man mangyari, ready na tayo. Ang hirap talaga magkaroon ng gout sa ganitong panahon. Iniisip ko na lang na habang ako mag-isa dito,
mas maraming tao ang mas nahihirapan kaysa sa akin mga kapanalig. Mas apektado sa baha, sa ulan, at syempre naapektuhan ng kanilang kabuhayan, 'di ba? Yung araw-araw na ginagawa nila. Yun na lang inisip ko kahit ilang araw na ako dito mag-isa, no. Ang safe pa nga dito eh. Kaysa doon sa mga nasa baba. Kaya mag-iingat po tayo lahat. Yan ang sitwasyon. Yung kubo ayos naman 'yan. Naibaba ko na yung mga tolda. As in ako lang mag-isa talaga dito sa baba mga kapanalig. Syempre wala naman tayong kapitbahay dito. Yung kay paring Husili nga hindi ko pa nakakamusta kung ano nang nangyari eh. Dahil hindi ako ganong nakakalabas. Yan, puro daldal na ako mga kapanalig. Nag-update lang talaga ako sa inyo para alam nyo kung anong nangyayari sa akin dito. At syempre sa Team Kapanalig, yun, sa mga taong nag-aalala sa akin. Ingat tayo sa mga pamilya ko dyan sa Nabotas, sa mga kaibigan ko. Ayan, ingat tayong lahat. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng nakasubaybay. No, magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.